Magandang gabi po. Nagkaroon kami ng konting hits dahil may bagong computer na ginagamit at bagong program. Welcome to Senior City Kwentuhan, year 2024, our fifth year since 2020. Okay. And Senior City Kwentuhan po will still come to you live streamed on various FB pages every Saturday, but in a new time slot. Evening po, 7 o'clock to 7. 8 rather than dating 3 to 4. Kasi nga po marami sa ating listeners and viewers ay mas gusto sa gabi kaysa sa hapon at marami ring ating potential guests ay mas gusto sa gabi. So thank you po for bearing with us and parang faithfully following our normally weekly naman our kwentuhan since 2020. Our fifth year, brought to you and sponsored by Earth Day Network. Earth Day Network. Inet Philippines. Naku, naguluhan ako. Inet Philippines po, particularly our adult learning and education program, senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. And since 2020 po, we have been your co-host. Ako si Edela Torre at Tita Girly. Okay. So, maraming salamat po muli. Reminder po, this is being recorded and so will be posted on YouTube. Okay. Our topic for today is yung ating pong naging annual reunion ng ng ganito tayo noon. Ito ho ang mga activists ng panahon ng martial law, 70s pa, pero ang nagsimula ho nito are the younger ones who started in the 80s. And so every year, on the first Saturday of January, except kung minsan magse-second Saturday like this year, nagagather po ang mga activists ng panahon ng iyon, normally between low of 80, kung minsan over 100 like today, doon po sa Alpadi Estate. Yung Alpadi pala ay Ambrosio and Leti Padilla Estate po sa Antipolo. And we meet there from 10 o'clock in the morning till 4 o'clock. Galing lang ho kami doon ni Girly. Kwento na tayo. Kaya nga ang team po for this year, nabanggit nga, one more time, make love not war. Dahil nga, Really? at ang ginamit po naming poster ay galing kay Pablo Picasso. Ang isa po representing war ay yung Guernica, yung binomba talaga, yung isang town in Spain during the Civil War. At yung nasa itaas namang piece ay also artwork ni Pablo Picasso on peace. And yung slogan na one more time, make love not war, pinick up mo namin sa 60s, ang mga flower power, flower power. Now the theme we chose is remembrance and renewal. Balik tanaw pero also remembering. We paid tribute to those who died this past year. Biro 48. Nakilala lang namin. Halos umabot na nga ng 50. Pero renewal po, parang renewing our commitment. But again, how do we renew the commitment to change, to serve the people in the new situation? Kaya ang ating team, balik tanaw, pero bagong hamon, mga new challenges, no? We cannot post too many pictures kasi kakukuha pa lang ho. What we can do is discuss with Girly anong nangyari and then share with you. We were lucky to be able to interview two participants. One, kasing tanda ko, 80 anyos. And the other naman is a good friend of ours who came all the way from the Netherlands, who will be interviewing about her experiences and the lessons, no? So, siguro before we go to the first one, tanungin muna kita, Girly, anong immediate reflection mo sa nangyari ngayong araw na ito? Masaya kasi maraming bagong umattend. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng pagkakataon dahil ang haba na talaga ng itong mga reunion na ito. Pero ang totoo dyan, marami, buhay na buhay pa rin ang kanilang apoy na magsilbi at maging meaningful ang buhay na
natitira pa sa kanila kahit sila ay maraming senior na. Yan. Kanina nga nagkantsawan, sino ang below 90. 40? Hindi, 40 muna, wala ko konti. Below 50, meaning more than 40, marami-rami. Between 50 and 60, rumami. Beyond 60, ang rami na. Tapos, 60 and 70, marami-rami pa rin. Now, tanong, ilan ang 80 pero not yet 19? Naku, iilan kami. Isa nang ako kasi 80 years old. Siguro wala pa kaming half a dozen. Ay, ang isa ho naming na-interview is one of the 80-year-olds. No? Ang pangalan po ay si Jimmy. Ang ano nga lang, warning lang, the recording you can hear naman ang interview because we got away from the hall. Pero kantahan pa silang kantahan, napapakinggan pa rin ang awit. Pero sana po ay mapakinggan ninyong malinaw naman ang aming interview. So una po nating i-interview, ang pangalan po ay si Jimmy na taga Mindanao. Let us listen po sa kanya. This is less than 10 minutes. Miss, ganito tayo noon. Ngayon lang pumarito si Jimmy, ano? Pangalawang beses. Pangalawa. Kung hindi tayo nagkita noon. Nakita tayo pero Hindi ko naalala. Anyway. hindi tayo nag-usap. Sige. Pakilala naman, Jimmy, sa mga hindi kilala. Sino ka? Anong pangalan mo? Taga saan ka ngayon? Si Jaime Lanoy. Jaime Lanoy. Lanoy. Nasa Quezon City po. Okay. Tapos ang maganda ron, nagkwento mo kami, ito pala si Jimmy, may connection kami kasi noon, bago pa martial law at pa-martial law, yung Kiro Youth Movement, kinusa ng kabataan Kristiyano. Pagkatapos, kaparte ng Federation of Gay Farmers. Yeah. Tapos ikaw, Jimmy, member ka ng Kiro at FFF rin? Supporter rin kasi nung sa Sigaboy, doon man nagsimula yung FFF. Sigaboy, Davao Oriental. Davao Oriental, empleyado ko sa Paris bilang agriculturist doon. May project kami sa mga Paris leader, pero farmers. Yun ang project. Okay. Hindi lang ayaw ng landlord. So, pinaglaban nyo. Pinaglaban ng mga farmers. Yung tawa na. Malakas na malinaw. Landlord. Ayun, landlord. So, hindi napigilan yung napigilan yung volume. Napigilan yung samaka na ito. Okay. So, si Father Hegel, nag-aral sa problema pa. Si Father Hegel, Mike Hegel po yung Marinol priest. Training. Leadership sa Laguna. Sa Laguna, sa Makati. Oo. So, pag-uwi nila, nag-try sila ng FFF. So, nagsumunod na kami doon. Ay, mga kabataan pa doon. Grabe na ako naman. Trabaho na ako. Inuwi na ako ng parish. Parokya. Tapos, sumapi ka sa Kiro. Hindi. Kasi na-address ang mga kabataan doon, suporta sa FFM. Hindi ko alam kung paano yung naging Kiro. Basta nakita tayo ron. Oo. Hindi na kami ng Kiro. Tapos, ano nangyari nga? Nag-martial, no? Ano nangyari? Naging himera ko ng Kiro sa Davao. De Oro. Okay. Stella Valley. Bustel Valley. Kung isa pa yung Davao de Oro. Saka kami ang head sa Kiro. Provincial. So, declare ng martial law, kami yung gawa. Underground. Baliktanaw. Nakaraan. Tapos, bagong hamon, ano nga yung gagawin natin? No? Pero baliktanaw muna, yung karanasan mo noon na martial law, ano nangyari doon? Mahuli ka ba? Hindi. Galing mo naman. Kumilos ka panahon ng martial law, hindi ka nahuli. Nagawin mo naman ang dakas na gawin.
Daig mo pa ako eh. Si JK, namundukin ko eh, nag-survive. Hindi man lang nakukulit. Pero pumasok sa talagang apot. Pagkatapos, tapos na ang Marcelo, parang lumantas ka na. Hindi. Ano, yung kami sa lahat, Oh, yeah. hanggang nability sa tingin ng system nito na o ano ba dito so ang gusto nila na May pamilya, ano, hindi ka pinasuhan ng gobyerno, walang record sa'yo. May naman yun. Ano, pagkatapos kayo, sa tingin mo ngayon, kaya na tayong matanda, 80 anyos ka na tulad. Ano sa tingin mo ang dapat pa natin gawin at magagawa natin kahit maliit na bagay? Para sa prinsipyo natin pinaglaban noon. parang ano lang, sinusubukan na kung ano mga profit na inisip ng mga Tungkol sa kabataan. Parang taga-advise ka sa kanila. Tulad anong ginagawa ang nakapasabog kayo ng ayaw sa iyo? hindi na masyadong kapataan, mga engineer, May tulad ng eleksyon. Tapos, sinabi ko, ikaw ba ang ano? Kasama ni Amihan? Amihan. Pero, kailan kayo nagkasama? Doon pa yan. May secret time na lang. Secret lang pala. Pero hindi ko paisipin, kailan ka nagsimula siya? 1970. siguro May 20, 69, 2009, lampas ang limang dekada. Talagang sige pa makasa ka pa ba may pagbabago mangyayari sa ating bayan na matutulungan natin mangyayari? Tapos tingin ko, kung susunod ng tao, ito ba yun ang mga pinaka-basic isipan. At nakakatulad din sa mga bahay ng kaibigan. Ay, sinasabihin ka na kung tayo lang sa mga talaga naman yun. Ating matatawalin sa atin. Pero ngayon naman, titignan natin. Sumunod tayo sa pagpapakita. Pinasyon sa amin na tulad ko, tayo pareho. Hindi pa give up sa pag-asa. Okay lang. Na baka mapapalitin ako, magagawa pa tayo. Maraming salamat. Maraming Okay, maraming salamat. Diyos ko po. May music pa sa background. Katawa habang nag-interview pero medyo malinaw-linaw naman. Lamang laging may music kung na there was a time kinakanta pa nila yung team eh. Ano? All we are saying is give peace a chance. Pero interesting po ano, 80 years old na po siya. Graduate ng college, nagtrabaho sa parokya.
tumulong sa farmers. Tapos hindi lamang agriculture ng pagtatanim, kundi land reform yan kasi Federation of Free Farmers. Tapos ang Federation of Free Farmers po, nagkaroon ng youth partner, itong Kiro Movement. Parang Junior Corsilio po yan, na sa halip na personal renewal lang, ay sabing let's pick up the issue of farmers. Na yan ho lahat, legal, reform-oriented, hindi ho radical or armado or what. But then, nag-martial law. So sabi nga, anong gagawin namin? Sabi ko nga nun po, ay kung tama ang ginagawa natin kahapon, sasabihin bang mali dahil binago lang ang batas? So nagpatuloy, pero dahil illegal na, nag-underground. In kay Jimmy's case, namundok pa. Pero lucky believe ako. Normally, maraming namundok, napatay, nahuli, nag-survive siya hanggang katapusan ng martial law at kumikilos. Tapos, interesting pa, na parang hindi siya nakasuhan, pero binanggit siyang parang May record din siya. hindi, may kamag-anak siya na kamag-anak ng gobyerno. So, sa Pilipinas talaga yung family connection mahalaga. Mamaya pag-usapan rin natin yung kay Maya. Pero ikaw, Girlie, anong reaction mo sa sinabi ni Jimmy? Tahimik lang siya, pero kita mo napakatatag ng kanyang pagsisilbi sa bayan. Walang ere, katulad ng mga napapanood natin sa sine, di ba? No, talagang gangho. Pero yun, makikita mo yung tunay niyang pagmamahal sa kapwa at yung kanyang taimtim na pagsisilbi sa sambayanan. Mahalaga kaya namin pinili muna siya kasi unfortunately, the reality is ang mas kilalang aktivista, yung Si Amihan. yung students, professionals, taga Maynila, yung prominent. Kasama na tayo doon. Pero ito po talagang taga-probinsya. Ang Sigaboy po isang maliit na bayan. Ang pangalan yata ngayon ay Governor Generoso yata, Davao Oriental. Na doon ho may mga Maryknoll priests ho doon ng misyonero. Tapos sumuporta ho sila sa Federation of Free Farmers. So it's really church-based, driven by church and religious and faith beliefs, pero applied to social justice. At sa halip na doing things for the people, organizing the people to be part of the process of change. Yun ho ang maganda. And isa hong mahalagang kwento yan sapagkat people don't realize na martial law, hindi lamang ang nag-aktivista, yung aktivista talaga bago pag martial law, nagrarally na dyan sa Mindiola, lumusob pa sa Malacanang, at saka ang lengguwahe nila at rhetoric nila parang militant, secular, kuminsan mark explicitly. Sila po, Christian ang background. Reform muna ang orientation, na radicalize lang po dahil sa frustration and then lalo ng martial law. So isa hong case yan ng isang kwento. Dito ganito tayo noon. Ganyan po sila at ako'y natutuwa na na-meet ko siya at napagkwentuhan kahit briefly. Ngayon, ang pangalawa naman nating kakwentuhan, medyo mas mahaba-haba ito. Pwedeng gawin natin, Girlie, magpo-post tayo from time to time para magkomentaryo sa halip na makinig tuloy-tuloy. Yes. Si Maya Butalid yun ang married name po. Si Carlo ang kanyang husband. Pero ang maiden name niya, Chavez yata, taga Cebu. Na ngayon ay nakatira sa Netherlands. Mamaya ikwento po. Pero ni-request ko namin, pwede bang interviewin ka na ano naman ang iyong pagtingin sa iyong karanasan bilang aktivista nung panahon ng martial law. Tapos ngayon, ano ngayon ang mga naiisip mo na, ano ang leksyon sa iyong karanasan? Hindi, susundan natin tutuloy na sa susunod. Ayan na. Yan po ang ating interview ngayon. Very interesting po. Kung ako nag-interview kay Jimmy, ang nag-interview naman po kay Maya, ay si Girlie, ako naman ang cameraman.
Okay, hanapin lang ni Girlie yung kanyang libro para papakita. But let's listen na muna sa introductory part ng interview kay Maya. Kay Maya. Salamat at narinig mo ka sa ating reunion. First time? Oo, may second time. Oo nga pala. Masaya ako na nanonood. Ngayon, may ilang kwentuhan tayo. Kasi sa tagal mo sa Netherlands, ang dami-dami na pinagdaan. Sino ang kwentong pwede mo ibahagi sa atin? I think, yung pinaka-importante, tingin ko, malaking bagay talaga na makapag-integrate ka doon sa bansa na yun. Kasi yun yung nakatulong para makapag-function ka. Parang, kasi akala ko noon, natatakot ako na the more I integrate ako, baka mawala yung kapag-Pilipino ako. Pero actually, hindi. It will never disappear. Saka hindi siya talaga kahit hindi siya lumilipit. Parang, at saka nakakonect mo. Halimbawa yung present, ko ngayon pinag-isyan doon. Okay. Climate activism. Tapos ang issue na dinadala ko yung climate justice. Tapos malaking bagay doon actually yung Global South na Pilipinas Global South. Isa na yung nagsasuffer sa global warming. Samantalang nagpo-cause noon is the global north, yung Netherlands. So parang actually na-connect ko ulit. Na actually I'm doing this, akala ko struggle yun doon. Pero hindi, it's actually a struggle ng global south. At dapat naintindihan ng mga taga roon na seryoso yung problema ng climate justice. So, yun. Hanggang saan na yung campaign to understand climate justice? Actually, bahagi ako ng, since last year, sa climate activism, I don't know kung narinig mo na yan, nagsimula yan sa UK, yung Extinction Rebellion. Tapos kasi na-intriga ako na, so nagpalalim ako dun sa issue, dinintindi ko. Tapos yun nga, sa pag-intindi ko, nakita ko yung climate justice na isa sa mga fundamental demands nila. Kaya lang, actually sa ngayon, mga puti, very white movement ang climate movement dun sa Netherlands. Nakita ko na yan from day one. So sabi ko, this is strange, no? Kasi actually, ang issue ng climate ay issue din ng mga migrante sa issue sa bansa natin. So actually, na-encourage ako na gusto kong i-pick up yung climate justice na usapin at may paliwanag. Kaya actually ngayon, usapin ko na si Lili kasi active siya sa climate justice from the perspective ng Global South. Para yun naman ang maibigay. Kasi actually, in the course ng aking involvement, napasama ako sa isang trainers group. Ako lang yung migrante doon. Na ang namin, objective ay mag-organize ng mga workshops on climate justice para maintindihan ng mga puti. Kasi nagkaroon ng malaking discussion kasi maraming mga puti, sasabihin nila na ayaw namin yung makialam na sa ibang issues, climate lang. Karami naman yung posible na climate lang. Kaya rin ako talaga motivated na mapaintindi na actually, the climate crisis is a colonial crisis. Kasi minsan nga sa workshop namin may nagsabi na the colonialism is already tapos na. Kasi just leave the past to the past. Pero ang gusto kong ipaintindi na it has its workings hanggang ngayon. So gusto kong ma-relate talaga yung climate crisis na sa issue ng colonialism, sa issue ng capitalism, pero at saka sa indigenous peoples din. Na pag hindi natin na take on board yung mga yon, we will not be able to come up with the real solutions doon sa pag-address ng climate crisis. So, masaya na naman ako kasi lumabas yung aking activism. Bakit all throughout yung naging konsehal ka o counselor sa Holland? Di ba part pa rin yan ng pagiging active mo? Tama. Anong natutuhan when working with the
government. Yun, ang ano naman, nakikita ko na, actually, to achieve your goals, you can achieve it through different fronts. Siyempre, sa kilusan natin noon, sa street, no, pagkibaka, ano. Ang isa, dahil sa experience ko ng city councilor, nakikita ko marami kang na-achieve by working in the government. Yung local government yun. So marami talaga kaming na-achieve kasi sumali ako, kasama ako dun sa task force to address poverty. Of course, hindi lang sa mga migrante, kundi sa buong. But how did you get elected? I'm interested in How did that. I get elected? Kasi doon naman siya party list, no? So actually, Iba ang party list ng Philippines sa party list ng Netherlands. oo, yung Totoong party list. totoong party list. Oo. Tapos, parang sa trabaho ko kasi napunta ako sa social work, sa mga disadvantaged communities, no? So, in that process, nakipag-usap ako dun sa isa sa mga alderman, yung parang executive board ng council na kaparty namin, kasi nag-member ako ng Dutch Labor Party. Labor Party. Labor Party. Yung ba yung nasa left, progressive? That's the... How do you become a member? Nag-member ako. You just list? Kasi when I went out ng movement, parang sabi ko, I will focus muna dito sa Netherlands kasi my children are growing up, no? Gusto ko naman kasi maka-take roots din para to help them sa pag-grow up nila. Tapos, after a while, na-interested din ako. Kaya, yung sinasabi natin nung sa kilusan na pag bumukas na yung mata mo, hindi mo na maipipigil yan. So, nag-interest ako. So, nag-register ako. Ako lang. Tapos, nung nagkaroon ng meeting doon sa local city namin, nag-attend ako, wala akong kilala. Sabi na ni Sarah, tapang-tapang mo. Sabi ko, pag may gusto kong gawin, bahala na. No? Tapos, yun, member lang muna ako kasi I just want to get information. Tapos, sa trabaho ko, nakita nung isang party leader nung sa city namin na very involved ako sa community. So actually, nakipag-appointment siya sa akin. So sakala ko yung pakay niya dahil doon sa community project na program na ginagawa ko. Sabi niya, no. I actually want you na mag-apply ka sa party list kasi for the coming elections. Sabi niya, hindi kita kasi ang style naman dito you have to apply. At saka meron talagang selection, you will be on your own. Pero gusto kong i-encourage kita. So, nag-apply ako and then I ended up relatively high sa list. Tapos yun, we got a lot of votes na umabot doon sa list ko. So, napasok ako. Parang ganon. So, sa mga skill set na natutunan natin sa kilusan, ano sa palagay mo yung parang pinaka-effective when governing and getting people to understand what is important? Actually, yung natutunan ko talaga, kasi sa kilusan nahasa kasi tayo mag-analyze sa YOS noon. Pag mayroong nangyayari, may issue, ang una talagang inuupuan, anong nangyayari dito, ano ang tamang pagtingin dito. Tapos parang ko yan, na-internalize. So pag may mga pinag-uusapan kami issues doon sa aming party namin, yung councilor group namin, the same party, nanonotice nila. Sabi niya, ayan, si Maya, tahimik lang yan, pero pag nagsalita yan, may sinasabi. Kasi parang somehow meron akong anggulo na bring up, no? Tapos kaya na-appreciate nila 'yon. Tapos yun din ang mga comments ng ibang party sa akin, na daw ako, sharp daw ako, at saka ang style kasi namin din, at saka ako, talagang nagpupunta kami sa mga tao, no? Yung nakikipag-usap. So hindi lang naman puro meetings, kundi pag merong bagong law na dapat paliwanag, i-approve namin, talagang nakikipag-usap ako na anong epekto nito para sa buhay mo. At saka yun yung binibring effort doon pag nagde-debate na. Kaya actually isa sa mga comments din sa akin na na kaya ko daw na yung nangyayari sa on the ground,
kaya kong i-connect doon sa policy level. So, at saka I think ang ano yon dahil nahasa ako nung nasa Kilusan na ganun mag-isip. Tapos, I think malaking tulong yun. At saka, yung ano din, na ano ko rin sa Kilusan, yung talagang pagiging pro-people. Kaya kung merong issue dyan, ang una kong tinitingnan, what does this mean para sa tao? At lalo na yung tao, mga tao in disadvantaged position. Ganun ako mag-isip. Pero yan nga, ito yung mga natutunan ko noon sa Kilusan. Tingin ko na nadadala ko at na-appreciate at ano, na At yan din ang dadalhin mo sa kampanya ng climate justice. oo. Sa climate justice din actually. Sa mga, kasi kasama na ako ng trainers group, no? Nagbibigay kami ng national, no? Nagbibigay kami ng workshops sa climate justice. Pero within that, may mas maliit pa na group na tinatry namin actually i-improve yung workshop materials. Napasama din ako dyan. It's in the Extinction Rebellion. So parang, Sino nag-coin ng Extinction Rebellion? Actually, galing yan sa UK eh. Yung, ang alam ko kasi, if we don't do, What we do now. if we don't change what we do now, mag-extinct, kaya, Maging extinct ang human race. civilization. So kaya rebellion, to fight that, gano'n. Tapos, ang nagustuhan ko rin sa Extinction Rebellion, na ang ang approach niya kasi is non-violent but disruptive. Parang disruptive technology. Hindi, disruptive na. Halimbawa, yung action na sinasalihan ko. So, hindi pa naman ako nagpapahuli. Iba-blockade yung daan. Okay. Yung isang action namin na talagang was very successful. Blockade yung end ng highway papuntang Bendihay. Why? Why Ang issue kasi noon ay na ang Dutch government will stop its subsidies on fossil fuels. Tapos yung area na yon makikita from the Parliament building at saka sa Minister of Economics, no, kasi doon naman yung So binablockade yun. So nag-disrupt yun yung hindi makadaan yung mga kotse at actually walang, kasi sa Netherlands kung mag-demonstrate ka meron kang dapat permit, walang permit, siyempre hindi, ayaw nilang magbigay kasi sabi, doon na lang kayo sa park, sa tabi, mag-demonstrate. Sabi nila, no, we will demonstrate here para meron talagang magdi-disrupt, no? Pero peaceful. Kaya kung parang civil disobedience. civil disobedience, so yun, civil disobedience. Tapos, actually, pinaliwanag ko rin sa ibang mga Kapinoyan kasi parang sila sa sumasali sa yung Extinction Rebellion. Sabi ko, actually, civil disobedience is not new sa Pilipinas. We also had that, no? Yung EDSA. That was an example of civil disobedience. So, it's not new, hindi yan, Tapos nakita ko rin na ang style din ng Extinction Rebellion, hindi tayo magde-demonstrate dyan sa park na yan kasi hindi tayo papansinin, no? Dapat mapansin tayo, which is true, no? Nag-demonstrate, meron talagang grupo na nag-commit na, o sige, kahit mag-warning na yung police na kung hindi kayo alis dyan, huhulihin kayo. Hindi pa rin sila umalis, pero ako umalis, ako sa side na, kasi takot pa ako magpahuli. Gano'ng karami kayo? Yung salvo noon, yung first time na nag-attend ako noong May, mga 6,000. Tapos noong September 9, nag-salvo din, umabot ng mga 10,000 mahigit. Tapos ang pa noon, ang impressive pa noon, nagsabi na September 9 ang simula. Pero every day magbablock kami. Sabi ko ba kaya ba yan? Tapos for 29 days hanggang ang gobyerno. Pero of course hindi thousands, yung 600, 400. Sustain. Tapos exciting. Sumama ako ng isang maliit na na demonstration na ilang 300 lang yata kami. Do you use social media? Kasi yan, actual face-to-face physical presence. But what is the role ng social media? Well, ako, of course, member ako ng lahat ng mga grupo dyan para malaman ko yung mga plans. Pero, well, alam mo na yung age natin, hindi na ako masyadong hasa sa social media. Ang ginagamit ko na lang yung sarili kong Facebook, yung Instagram, I use that. So, ang actually, consciously, nagpo-post ako. Pag nagsali ako ng action, nagpo-post ako. Pinapandam ko, I went there, I was there, and explain ko ng konti. Kasi ang purpose ko nun,
especially towards the mga overseas Filipinos na nandoon kasi nasa Facebook network ko sila na may ipakita na ay napunta si Maya doon. So may pinag-film mo sila. Tapos Ano ang feedback nila? ano bang feedback nila? Yung may ibang mga nag-comment na yan si Maya talagang yan. Wala namang bashers. Wala kasi walang bashers kasi rin well integrated din na kasi ako sa Filipino community sa Island Modestia side kasi mula nung early enough nung pagdating ko kasi tumulong din ako doon sa yung aming foundation, Bayan Foundation, will help Filipinos in trouble. Tapos meron din akong role doon, minsan yung mga difficult cases, ako yung tumutulong. At saka yung mga volunteers namin, ako yung nagtitrain, ako yung tumulong doon sa organization na ma-professionalize yung approach sa pagtulong. So, parang actually nakaano din yun ng respect. So, parang iba yung pagkakilala nila sa akin. So kung meron akong gagawin din, halimbawa yung lumabas yung book ko, maraming nagulat na, aktivista pala si Maya, hindi lang aktivista, komunista pa. Pero hindi negative, wala akong narinig na negative. Para pang ang pa nila is surprise na hindi mo yan nakalain, nakala mo yan, tahimik lang yan, yung maingin. Pero ay pala, malalim yan, malalim, yung ganon. So positive naman yung pagtanggap kasi alam na nila ako as a person as a person na-establish ko na kasi So anong sinakang? Ay, sorry po. Wala. Nagkamali ako. So, Ba't kaya? Naman. may in-stop ka. Stop share muna. Nagkamali po ako. Sorry, balik. Oh, Nawala. wala na naman. Bakit ba ako'y ganito? Nagkakamali lagi na. Mag-comment muna. Sige. Habang inaayos ko po, magko-comment muna si Girly na ayan, Girly. Si Maya po, nagsulat siya tungkol sa kanyang buhay as a migrant, Filipino migrant in the Netherlands. Ang title po ng kanyang libro ay Chasing Windmills. Kasi pag nakikita po natin ang Netherlands, lagi pong may windmill. Yun yung parang pinakang icon to identify which country you are part of. No? Tapos, napakaganda po ng kwento niya sa Chasing Windmills. I think this is available in Popular bookstore or internationally. Siguro po, tanungin po natin kung meron ang Amazon. Kasi 2022 po ito na published. At nilaunch din po niya dito sa Pilipinas, pero hindi nga ako kami naka-attend dun sa book launch. Pero lalo na po sa mga migrant, ang mga pamilya na overseas na, importante po yung kwento ni Maya. Kasi doon nakikita na kahit hindi mo pa masyadong kilala ang mga kababayan mo doon, naglakas loob po siya na maging membro ng Labor Party ng mga Dutch. At siya po ay na-elect na konsilor. So sabi nga niya, wala nga raw siyang kilala. Pero dahil nga nakita na napaka-husay niya at active siya, pinili po siya na maging candidate at nanalo naman po siya. So yung buhay po niya doon sa Holland ay naging very productive at meaningful. At yun nga, nakapag-publish pa siya ng libro. Isa hong magandang sa atin, no? Maganda pong inspiration si Maya. At hanggang ngayon, climate justice naman po ang kanyang pinagkakaabalahan at marami din po siyang naituturo na mga pamamaraan paano magkaroon ng kampanya at maintindihan ng mga tao na yung climate justice, involved po tayo lahat dyan dahil may history ho tayo at dahil archipelago tayo
archipelagic and maritime, malakas po ang Bigatan impact mo yung yan. ng climate changes. At ang sagot po dyan ay climate justice. Okay. Salamat, Girly, at naibalik ko. Titignan mo natin kung may babalik ko yung interview. Salamat at na-reach pa sa ating O, forward na lang ho natin. Tingin ko, yan. So anong sinakang minana mo sa kilusan at ipapamana mo sa anak mo at saka mga Papamana. Oo, kasi nanay ka na. Hindi ka lang Yung problema kasi yung mga anak ko doon na pinanganak. Tapos yung eldest ko nga Dutch na ba sila? Dutch, oo. Nakapag-asawa ng Dutch. Tapos sa mga apo mo, Dutch na rin. Dutch na rin. Kaya yan sa mga reason na sinulat ko yung libro na yan. Tapos malaman ng mga apo sino tong lola nila. Pero itong, halimbawa, itong Extinction Rebellion, kasi alam naman nila aktivista ako sa Pilipinas, pero kwento lang yun. Pero ngayon na nag-aktivista ulit ako, nandiyan na yun sa Netherlands. So, nakikita ka nila, sa Palestina din, sa mga sa Sikh, no? So, nakikita nila. Nakikita ko sa Facebook. Tapos, ang attitude ng elders ko, sabi, actually, we share the same thinking, no? I also disagree with sa pinagong Palestina. I also really, sa climate change, no? Climate justice. I agree, kaya lang, hindi ako activist type para gagawin siya. They will not just join me. Pero, I support that. Tapos, proud siya sa ginawa ko yung eldest ko kasi kinikwento niya sa mga friends niya na kumusta yung friends niya, kumusta yung mother, extra, working, yung aking job. Tapos sagot daw niya, ay naku, merong bagong hobby yan, nagde-demonstrate, nag-rally yan kung saan. Tapos yung youngest ko naman, kasi kinikwentuhan ko, sabi ko, okay lang ba sa'yo? Sabi niya, well, it's your life. Sabi niya, you live your life. Tapos, kasi, kaya ko kunento yan, kasi, nasa process siya ng application kasi niya as company doctor sa police. Tapos yun pala, mag-undergo yan ng heavy screening. Hindi lang siya yung screen, pati yung family. Kaya sabi ko, naku, ano ba to? So, medyo nag-alala ako, sabi ko, alisin ko muna yung mga post ko sa Facebook, baka Bakit hindi progressive ngayon ng government sa right-wing? Sa ngayon, ang nanalo, right-wing, pero rin naman, parang may democracy, may freedom. So actually, I think hindi lang basta-basta na anuhin ka dahil nag-demonstrate ka. Pero, nandun pa rin yung takot ko, lalo na siguro dahil dito nung history natin sa Pilipinas, So, sinabi ko sa kanya, kasi meron din member ng Extinction Rebellion na active na sabi niya na grabe daw yung screening, no? Tapos, ang sinabi ng boss niya na okay lang mo sumali ka dyan, huwag kang magpahuli. Kasi once nagpahuli ka, meron kang board. So, sinabi ko yun sa anak ko, yung young girl na, kasi nag-apply siya. Sabi ko, okay lang ba sa'yo? Pero hindi ako magpapahulog. Habang hindi ka pa natatanggap. Tapos ang sagot niya sa akin, huwag mo akong alalahanin. Sabi niya, buhay mo yan, you do what you want to do, what you need to do. So at least, Galing. Respect my mother's. At saka, I think na din nila yan. Kasi sa opinion ko sa kanila, nire-respect ko rin yung kanilang choices na they don't need to follow me. Pero mutual, kami ba nag-uusap, mutual respect, at saka alam nila where I stand, alam ko rin where they stand. So, ganun lang. And is Carlo very proud of you? Oo. And it doesn't bring any conflict or anything within that relationship. Hindi, ever since, kahit kung sa kinusa, di ba? Parang, ewan ko ba, parang talaga yan siya. Kasi, actually, nauna yung pumasok sa kilusan, tapos sumunod ako, tapos, alam mo naman kasi ako, I don't know, dahil siguro sa katayuan ko, at a certain point, mas higher na yung aking position sa kanya. I never really experienced any of na
nagka-problema siya doon. At saka nung nag-uusapan namin siya, sabi niya na, I'm proud of you. I want to grant you yung base mo. Go ahead. Tapos actually, nung nag-install sila ko, no? At saka yung iba pang mga involvement ko sa touch, setting. Actually, na-appreciate ni Carlo doon. At saka, when I was writing my book, I realized na lahat ng mga kwento ko sa kanya while I was counselor, alam pa niya. So parang, he learns from it din at saka nakakakuha rin siya ng insight. So talagang, pag halimbawa, nagka-counseling meeting kami, darating ako na hating gabi na kasi major meeting, tapos nagdadakdak ako yung pinagdidebate namin. Parang tayo siyang makinig. Tapos sabi niya, actually, I'm learning from you sa ginagawa mo. So very, very supportive talaga. Is there anything else? Well, quick lang. Kasi nga, sa libro mo, you talk about yung you were into activism because you were searching to follow God's will. And then afterwards, sa huli yung article mo about fighting God again. I mean, interesting yun, because, well, syempre pag activist, you associate, and there's Marxism, we talk. But then I didn't realize na may ganun palang angle sa buhay mo, that you had some initially religious motivation, then in the process, naghahanap ka pa rin that you still nire-relate mo pa rin yung meaning ng ginagawa mo. Doon pa rin sa idea mo, believe mo in there is some sort of a God whose will you want to help bring about in this world, parang ganun. Influence yung father ko when I was growing up kasi siya very critical siya sa Catholic religion, but at the same time, nag-search siya for God. So parang din ako doon na-invite ko rin yun na understanding ano ba talaga yung message ni God. And I'm taking that really seriously. Hanggang ngayon, yung sa yung God is love, no? Yung when I'm faced with situations, yun, yung kilusan nga, yung para sa profitable approach, no? Tingin. At pangalawa din, yung dito ang expression ng love. Kaya nga, yun. Don't you ever think, what is God's expression of justice? Kasi, siyempre sa catechism, after death pa, yung judgment of the whole human race. Pero right now, I think, actually, yan din ang parang na parang, I really, kahit nung nasa kilusan ako, hindi ko talaga masabing I don't believe in the more in God. Ewan ko, very strong yan sa akin. At saka ang ko dyan na my life is a God-given gift. At saka the best way I could thank God and yung expression of aking gratitude is to make the most out of my life, meaning to develop every skill I can develop para magamit para sa humanity. Parang ganon. So, yun yung nakikita kong dyan, parang broader context. No? So, kaya rin ako dyan sa, well, of course, kilusan, tayo ng armed struggle, parang, of course, naintindihan ko yung need to defend, no? Yung question sa iyo, no? I understand that sometimes it's really necessary. Pero ang difference na nakikita ko, you cannot change the system by smashing it. Kasi dapat ma-educate mo yung mga tao. So, hindi mo yan ma-achieve na pag-aano ng revolution. Kasi armed struggle, may ibang purpose. Ang isa, to defend your at saka yung isa is to smash the enemy. So, yung isa ang parang i-reject ko na actually. At saka kaya ako din dyan sa Extinction Rebellion dahil sa nila civil disobedience, non-violent pero disruptive. Parang hindi yung lang, no? Yung, parang liberal. Sige. We criticize it. Disruptive talaga. They really there, na yung to violate some rules, no? And pero very, very, ang na-learn ko rin dyan sa kanila is
parang sabi nga nila there is no ideal rebel. Parang dapat, saka palagi kaming sinasabihan na what you do, dapat it's still you. Yung ikaw pa rin yan at you will not be forced. So halimbawa pag may nagsabi sa grupo namin na don't contact mo muna in 3 weeks kasi stress ako ngayon. Accepted yan. Walang nag-criticize or nangungonsensya, no? Parang give what you can give, but then be yourself. I know, medyo Western thinking din yan, no? Yung individualistic, pero well, in the final analysis, sa lahat ng gagawin mo, dapat ma-feel mo yan na ikaw yan. And I think, medyo spiritually related din yan sa pag-isip ko na yung concept ko ng God at ng purpose ko ng buhay ko na to do what I can, to develop, to continue learning para ibigay. So, yun ang aking parang galing. Di Galing. ba? Napaka-heartfelt. And Galing, ano? Galing ng sabi nga ni Oo. Maya kanina pagkatapos, Ang nagkwento gaan. lang ako, nagkwento na hindi naman ganyan. Pero ang raming lumabas na ang ganda, no? Bagong insight natin yun, no? Yung Oo. non-violent pero Yes. disruptive. Oo. Ibang klase yun, Hindi, no? nababasa ko lang yun, tsaka nakikita ko sa YouTube, pero mas malinaw na napakinggan natin kay Maya. Kasi yung disruptive, napaka gulo. Kasi Parang guguluhin mo. guguluhin mo. Pero yung sinabi nga niya na napaka-pasensyoso at talagang matyaga, 'di ba? Yung kanilang pagiging aktivista, yung disruptive na civil disobedience. Pero kita mo, no, nag-glow yung energy ni Maya dun sa interview. Sayang nga lang at yung music talagang nagko-compete sa mga discussions namin. Pero sa susunod, we will be better at recording. Kasi excited kami. Habang nakikinig kami kay Maya, naintindihan ko dun sa last chapter ng kanyang libro, why everything she does is in search of God, and why love defines what she believes is God, no? Kasi bihira yan sa mga naging aktivista na i-admit nila na napakahalaga ng belief niya sa Diyos, at ang definition niya ay yung pagmamahal, yung tunay na pag-ibig. Kaya hindi mo masasabing basta aktivista siya. Spiritually, nakikita niya paano niya ni-express at ni-manifest yung pagmamahal niya sa Diyos, sa pagmamahal niya sa kapwa. Parang kanina rin, si Paul Galan ho ay isa sa performer. So, kinanta mo na yung mga traditional activist songs natin. Mamaya nag-shift na siya sa Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. Pero later sinabi ho, yung pinakahuling awit niya, ito ay parang ang tingin hindi protest song. Pero actually protest song. Kasi lamang ginawa niyang more positively, yung pagmamahal sa bayan, dahil nagmamahal ka sa bayan, therefore you protest kung ano yung hindi maganda, hindi expression ng pagmamahal sa bayan, lalo na sa mga karaniwang mamamayan. Parang similar sa point ni Maya, na pro-people, lalo na sa disadvantage. So, kailangan i-disrupt mo yung system dahil nga they become complacent, hindi papansinin. Kung naghihimutok ka lang sa sa isang corner, nagpapatawag pansin, ay hindi ka papansinin. Kaya kailan dapat magpagsabi, hoy, hoy, dapat parang yugyugin mo at yanigin. Interesting ang insight yun. Kasi nga, balik tayo, no? Kasi we're in our last 10 minutes. Yung ano po, yung ganito tayo noon, sabi nga natin, self-declared ho yan. Kanina puro joke about kwentuhan. Sino nga ba rito ang youth? Sino sa church? Sino sa women? Sino sa health? Sino ba ang namundok? Sino ang na-detain? In other words, iba-iba. Pero lahat yan, panahon ng resistance, no? Martial law. At sabi nga ni Maya, ang tingin talaga
sa pagbabago ay ano mo, wasakin mo ang sistema dahil Smash. masyadong Yung term maanong niya ay smash. mapang-api at mapaniil. Parang yung At pakao, ngayon sabi niya, kung minsan pang sira. kailangan mo talaga pang-depensa, hindi naman pwedeng give up ka lang. Pero yung mabaguhin mo na biglaan, mukhang sabi niya, mukhang Mahirap. hindi lang, mukhang ilan lang ang gagawa nun. Ang dapat ay karamihan ng tao ay sasali. Karamihan niya sasali, hindi sa ano agad, confrontation o arm. But they can join eventually, even disruptive, no? Basta non-violent. Madaling sabihin yun, pero mahirap. Lalo-lalo kung depende sa lugar mo. Baka sa kanila, disiplinado ang pulis. Sa atin naman, baka matutain ka agad. Kasi tumira naman tayo sa Netherlands. Talaga namang pinapractice din doon yung human rights. No? Marami rin naman kaming natutuhan sa Dutch people. At saka marami rin din silang natutuhan sa atin. Oo naman. Kasi mga naging migrant tayo in a sense, no? At mga ilang na sila very honest sila, no? Wala nang paligoy-ligoy. Pag may sinabi sila, yun na yung totoo. Kaya nung sinasabi nga ni Maya, kapag meron silang mga pulong at may isa silang kasapi na wag mo na siyang kontakin dahil meron pa siyang mga pinagdadaanan, ginagalang nila yun. Nirerespeto nila yun. Hindi nila pipilitin yung tao na kumilos batay sa kailangan nila. At sinasabi nila, dahil ikaw yun. Yun yung pinakang core ng pagiging tao nila. Nakikilala nila yan sa kanilang pagkilos. Ngayon, ganun din tayo. Para napag-isipan ko, sa ganitong yugto ng buhay natin na ikaw nasa 80th na, ako sa 70th, no? Parang last quarter na ba natin ito sa pagiging servant or civil action group or sinasabi ng iba mga radikal. Pero pag-isipan natin ano pa nga ba ang ating maikakampanya, maiaambag. Kaya ito pong reunion, hindi lang po ito pagpapasaya. Siyempre naririnig ho nyo kanta ng kanta during the interview yung Sasayawan pa. sasayawan. Pero yun nga po sabi nga namin, hindi simple lang na magkakaroon ka ng paglutas ng suliranin. Kailangan yung buhay mo nakikita rin ng mga tao na kumakanta ka, sumasayaw ka, nagjo-joke, yung parang buo ka pagharap mo sa suliranin ng ating mamamayan. At marami rin kami pinagpapasalamat kasi buhay pa kami. At yun nga po, yung nagkaroon kami ng tribute sa mga 48, no? 48. Na lumipas na o tumawid na. At sa susunod na taon, sana kukunti muna ibibigyan namin ng parangal. At sabi nga nung isang kaibigan namin, si Niba, nung nakikita niya na nag-aayos si Niba ng mga tribute, sabi nung kapitbahay niya, kukunti na pala kayo, nauubos na pala kayo. Kung last year may ganun ding tribute, tapos ngayon ganun din. Sabi ko, anong sagot mo Niba? Aba, hindi, marami pa kami. Sabi nga sa Facebook post ni Tony Lavinia na nakita natin, sabi niya, nakakalungkot na 48 at yun lang ang alam natin na pumanaw. Itong nakaraang taon lang or before the ganito tayo nun. Pero sabi niya, may over 117 naman na nag-gather. Marami iba bago. So, hindi pa naman nauubos na mabilis yung aming henerasyon. At marami pa naman hong susulpot kasi kita ho ninyo ng kampanya ng the Pink Movement. Marami ho doon, wala silang karanasan sa martial law at saka sa EDSA. In fact, sobrang hong bagong-bago ang kanilang mga pagtingin sa mga bagay-bagay. Pero ang sigasig po. Kaya doon ko nakikita na sa bawat henerasyon may susulpot at susulpot na haharap sa hamon ng bayan at hamon ng buhay. At kanina nga may unique rin Yes. sa beginning po si Megan na At si Maya.
At Maya na Oo. parehong Apo. pamangkin. Apo na pala ni Iting at Mon Isberto. Sila ho ay nag-present sa ngalan ng kabataan ng kanilang project na mga essays po ng mga apo at mga anak tungkol sa kanilang karanasan at pagtingin nila, pagtanaw sa naging aktivismo ng kanilang mga magulang. So, may ano tayo, may pag-asa po na naipapasa, na isasalin sa ibang henerasyon. Yung diwa, yung forma pwedeng magbago po, Diba? ano? Diba? Yun nga sinasabi ni Maya sa mga anak niyang dalawa na nirerespeto niya ang pagkilos uli ni Maya. Pero sinasabi rin nila na iba na rin na anyo ang magiging ambag nila sa bayan. Ganon din sa aming anak, no? Na marami rin silang natutuhan sa sitwasyon, pero hindi rin nila basta-basta kokopyahin kami. Parang may sarili rin silang pagsusuri at ang kanilang kakayahan na tumugon sa hamon ng lipunan. Kaya dyan po, Nagtatapos. tulad ng sinabi natin, ang isang hindi nagbabago po sa Senior City Kwentuhan, the last word belongs to Girlie. Susunod ho, sorry ho dun sa interruptions ng mga video namin at saka yung mga sounds. Kasi live ho namin ni-record yan eh. Para nasa isang live event kami. Kahit saan ho kami pumunta, naririnig ho yung kantahan at kasayahan ng mga tao. So anyway, sana po kahit paano ay nasilip ninyo, nakakuha kayo ng glimpse nung masayang reunion kanina ho ng mga 6 na oras mahigit, no, ng higit na 115 yatang mga tao. Maraming seniors, pero maraming hindi pa seniors, pero lahat po ay walang masasabi nito, walang pagsisisi at walang pagtalikod sa ginampanan naming pagtugon sa sitwasyon noon. Ganito kami noon. Ngayon, ano kami ngayon? At higit sa lahat, paano kaya ang susunod na henerasyon? Yes. Sa tanong pong yan, tatapusin Susunod. natin ang Senior City Kwentuhan. Muli po, maraming salamat sa ating sponsors, Education Network, Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID at Lapi Siso Channel, at special thanks po kay Jimmy at kay Maya na nagpa-interview sa atin sa gitna ng kasayahan doon at kahit may distraction ng mga music at the background. Hanggang sa susunod po, medyo na-anticipate na po natin siguro wala namang background noise sa susunod. Kasi yung sa susunod na Sabado, meron ho namang gaganaping komperensya tungkol sa kapayapaan, mga advocate po sa peace. At sana po ay may ma-interview rin tayo doon, may coverage doon, pero mas malinaw sana po ang sound. I think the video is maganda naman po. Kasi bago ang ating iPhone. Sige po, kaya maraming salamat po sa inyo. Una po, ito ay i-edit siguro po at ipopost ng aming IT. Nagpapasalamat kami at kanina may rapid tutorial kami kung paano ayusin ang paglabas ng PowerPoint sa Zoom, si Cass. Bago po. Namin pong okay. So, paalam na po tayo rito, Sabado ng gabi. Sana Yes. po ay makatulog na kayong mahimbing. Hindi, At, kumain muna kayo ng hapunan o pwede kayong nakunod sa amin habang kumakain ng hapunan. Be well, be happy, Spiro, Sparrow. Dum spiro spero, while we breathe, we hope. Yan ho ang uli naming mensahe mula kay Ed at Kay Tita Girlie. Good night. marami pong salamat. Bye-bye.